34:6, they looked unto him and were lightened, and their faces were not ashamed. So mababasa niyo naman po dito na they were not ashamed. So tinuturuan tayo dito na sa verse na to na huwag tayong mahiya sa pagiging isang follower natin. Dahil sabi nga po ni Pastor na kakaiba tayo. Sabi niya po na isa tayong mga ilaw na nagliliwanag sa lahat. Ngunit kung tayo ay magtatago, isipin natin na tayo ay isang punting ilaw. So paano tayo makakapaghikayat ng ibang tao na magsimba or na sumama sa atin or sumunod din sa kay Jesus kung tayo din mismo yung hindi nakikita sa sarili natin yung pagiging isang good example. So, paano naman kung part po ako ng ministry? Visible na po ba ako ng Christian? Hindi lang po ibig sabihin na isa tayong part tayo ng ministry, nagsisimba tayo linggo-linggo, ay matatawag na tayong visible na Christian. Dahil nga sabi po din ni Manang, nakikita yung palagi sa ating gawa, sa ating ginagawa, sa ating mga kilos, na nag-iisip muna tayo kung anong gagawin natin, nag-mindful tayo sa mga actions natin, at yung sinasabi natin, iniisip muna natin kung tama ba yung mga lumalabas sa bibig natin, at yung isipin natin, tama pa ba itong iniisip ko? So, pag ganyan, iisipin natin palagi kung nakakalugod ba lahat ng ginagawa natin sa Panginoon. And sa pag ginawa natin yan, ano po ito? Salamin. So, pag tumingin po tayo sa salamin, ano po yung makikita natin? Reflect. Nagre-reflect sa atin. Doon na tayo magiging visible na Christian dahil sa paligid natin, makikita mismo ng mga tao na yung pagiging isang tunay na follower. Ayan. So sabi sa Romans 1:16, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believes." So, ayun po, yung ating maikling devotion, yung pagiging isang visible and invisible Christian. Ito po, nakita ko po siya sa internet. Sabi dito, "Let your life for Christ be loud, let your holiness be visible, let your love be bold, let your faith be known." So, i-share ko lang din po yung naging isang visible Christian na nagre-reflect. So, meron pa po dating classmate ng grade 11. Tapos nung time po na yun, ako po yung hindi po talaga nagsisimba ng mga time na po yun. Ako po yung umalis sa simbahan namin. So, nung nakilala ko po itong ka-classmate ko po, meron po kami isang project sa school. Tapos, wala kami ibang free time kundi Sabado at Linggo. Since hindi po ako nagsisimba, okay lang po sa akin na umattend ako ng Sabado at Linggo na practice. So, kinausap ko po yung kaklase ko, sabi ko, ay ganito, may practice tayo. Ako na niyang pong sinabi, ay hindi ako pwede kasi nasa simbahan ako. Noong time na po yun, parang sinampal kasi po, parang nahiya ako sa sarili ko na ako, umalis po ako sa simbahan, tapos siya, ang dali-dali niya lang pong i-reject yung sinabi ko kahit na po na alam namin na para sa grades namin yun. So, yun po yung pinapakita na nagre-reflect siya. So, yung classmate ko na po yun, naging good example siya sa akin na ngayon, nung grade 12 naman po ako, hindi na po ako nayayaya ng mga klase ko, ng mga kaibigan ko na gumanda or umalis kasi alam po nila na pag tuwing Linggo or Sabado, nasa loob po ako ng simbahan. So, ayun po yung ating devotion ngayong araw. Ay, balik mo. Balik mo. Yan. Yan ang ano nyo. Anong verse lahat yan? Alam nyo? Matthew 5, Matthew 5:16 basa. Basa bilis na susunod. Gayon din naman dapat ninyo paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang mabubuting gawa kapulian ng inyong Ama na nasa langit. Nabasa mo. First Peter 1:16 basa. Holiness be visible. Pagka sinasabi ng Diyos, nagpakabanal kayo dahil banal.
Okay. Kaya gano'n ang ano yan. Let your love, no? Let your love be bold. Kikita naman. Ano yan? 1 Corinthians 16:40. First Corinthians At ang lahat 16:40. At ang lahat ng ginagawa ninyo, gawin ninyo ng may pagmamahal. Ano sabi? Gawin nyo ng Pagmamahal. yung let your faith be known. Ay, sino? Boss. Ano? Si boss. Philippians 4:6 to 7. 4:6 to 7. What? 4:6 to 7. Huwag kayong mag-alala. Malapit ka na. Galing mo talaga. Galing mo naman. Pamagitan ng panalangin na may pagsasalangin. Galing na. Baka ka na kailangan dahil kayo sa kay Kristo at kaya pa ikaw yung bayan sa mga tao. Maganda ba yung narinig nyo kay Apa. kay Pastor Ana, kay missionary Ana? Okay na to? Nabasa ko to, Ana? O, yung mga ganyan, dapat meron kayong mag-list kayo dyan. Balik mo. Pick mo. Ano yun? So,